Magiging kapanapanabik na nga siguro ang PBA sa mga susunod na taon or sa mga susunod na buwan dahil sa mga PBA players na umalis na magbabalik na, plus malaking headline din ngayon ang pagkumpirma ni Terdy Ravenna at ilang mga UAAP players na may mga bigating pangalan sa basketball community. Ito na ba ang mga pagkakataon na makakabangon muli ang PBA mula sa biglaang pagbagsak dahil sa hindi magandang pamamalakad na siyang kinonsiderang biggest factor kaya nagsilayasan sila? Ang dami nagtatanong kung may PBA pa ba? Honestly, ito din yung tanong ko dati sa kanila. Sa isang banda, kapag may nakita kang parang green light na magiging okay ang PBA dahil sa nanunumbalik nitong sigla, baka nga sa pamamagitan ng pagpapadraft ng mga big names at pagbabalik ng mga dating nawala ay pwedeng maging exciting muli ang PBA. Unahin na natin itong pagiging available ni Terdy Ravenna sa susunod na PBA draft. Alam nyo ba na sinabi niya talaga sa interview na free agent siya? Kinakausap pa raw niya ang kanyang agent tungkol sa possibility na makatungtong siya sa PBA next year. At ang sabi niya kanyang agent, pwede at sigurado, first pick diretso yan. Agad-agad mapupunta naman sa Hinebra. Ayon kay Terdy, inaamin niya na naghahanap pa rin siya ng mga opportunity sa labas pero parang matumal na ang mga pagkakataon. At kapag si Terdy nagpa-draft na nga ay tiyak aabangan siya ng mga tao dahil matagal na nga nilang hinihintay yan. Pangalawa, itong pagpasok ni Mike Phillips finally sa PBA after nitong magiging stint niya sa MPBL. Actually, hindi naman daw siya magtatagal dyan. Si Mike Phillips, posibleng mag number 2 pick dahil kay Laddie. Si Mike Phillips, athletic kahit medyo kulang sa shooting pero napaka-solid yan sa poste. Masipag parang si QMB. Maraming analyst na nagsasabi na madali lang daw siyang hasain kasi nga bata pa. Kapag nahinog, buenas. Pangatlo, itong ibang players na umano'y papasok na rin sa PBA gaya ni Kian Baclan, Jay Figueroa na pumasok na rin sa Abra Weavers, si Dominic Escobar na gusto ni Dwight Ramos makita sa mga professional leagues at si Clint Escamis galing Mapua. Sabihin na lang natin na silang lahat magpapadraft na. Babalik na rin ang kalidad ng PBA draft at mas maraming talents pa ang makukuha natin. More talents, mas magiging attractive na rin ang PBA sa mga guest teams. Mas dadayuhin ang liga ng mga foreign teams. Isa din pala sa mga kapagbigay buhay sa PBA itong pagbabalik umano ng iilang mga Japan B-League players at KBL players sa PBA. Pinakauna dito si Ray Parks Jr. Dineklara ni Ray Parks ang kanyang availability sa PBL dahil alam niya na matatapos na kanyang kontrata dito. Sinabi pa niya sa press na kanyang pamilya ay nasa Pinas at PBA ang pinakahuling liga na pwede ng daungan. Utang niya sa PBA ang karera na nasimulan niya na siyang dahilan din kaya nakapag-Japan B-League siya. Ayon sa mga rumors na si Ray Parks daw, kukunin ng Hinebra dahil sakto kailangan daw Hinebra ang mga shooters ngayon. Nakita ni Coach Tim si Ray Parks sa SEA Games at kung gaano ito ka-explosive. Nakalimutan ko lang kung hawak pa ba ng TNT ang rights niya. Pero kung hawak nitong rights niya, posible pa palang makabalik siya sa TNT. Kesyo nga lang, may alitan sila ni Boss MVP. Di bali na. Kahit na ibagsak siya ng TNT, meron pa napakaraming teams na kukuha sa kanya. Hindi naman siya mawawalan. Baka ang TNT pa nga mawawalan. Susunod ito pagbabalik ni Kiefer Ravenna at kumpirmado na po ito sa ayaw at sa gusto niya. Maswerte pa rin ang NLEX dahil si Kiefer may mahabang experience na sa Japan B-League. Mabilis siyang nakaka-adjust mula Division 1 pababa sa Division 2. Rumor din pala ngayon na papasok na si JD Kagulangan at magpapadrap sa PBA dahil kay RJ Abrientos na isa sa mga nagre-recommend sa kanya. Si Arvin Tolentino din, sabi niya last trip na din niya sa KBL after ng contract expiration at makakabalik na din. Ang problema ng mga to ay ang iba pang opportunity sa labas. Kapag kasi may offer din ng ibang liga sa ibang bansa, natural sa ibang bansa talaga sila pipili. Pwede lang sila mag-PBA kapag tapos na at wala na talagang contract extension sa labas. Kung iisiping mabuti, kapag silang lahat nabanggit natin maging parte ng PBA, ang ganda nga naman tingnan ng liga para bang may quality talaga. Yun na nga. Pero hanggang 12 teams pa rin tayo. Maliliit ang sahuran. Hanggang kailan mga ngarap ang PBA ng ganito kabonggang PBA draft class?